Let's get in tune with God. Hallelujah. Kung meron ang Santo Espiritu sa mga dito, tabuhin natin. Kung kailangan na makakagawa ang kapatid na natin nawarin sa Lord. Kasi yan natin itatapin ay 7 dimension. Kami ba yan ang agaw at ipagkakas sa mga ito. Purihin natin.
Oh, Purihin ka, Panginoon! we don't deserve your mercy, Lord God. Hallelujah! We don't deserve grace, Lord God. Thank you, Jesus! Hallelujah! Oh, Panginoon, nagkaroon mo na. Hindi kami karapat dapat, Panginoon, dahil po, ikinitbang katarungan mo, Panginoon, kami pinay namin. Amen! Para kabayaran ang kasalanan at kamatayan. Ngunit salamat din mo ginit, Lord God. Nagnarito Purihin kami, ka, Panginoon, sa Panginoon! nagsusumamo. Tiklog-tuhod na maharap sa iyo, Panginoon. Nagsasabi kung may bagay ka nakikita sa amin. Kung may bagay ka pa nakikita sa amin. Tiklog-tuhod. Ay, ang tawad sa iyo na ba? Pili na ba ang napatin mo kami, Panginoon? Huwag mo kaya naman ang pagpapala sa mga kita, Panginoon. Lord, hallelujah. Ang pusang ito. Panginoon. Alisin magtumi. At ayan, Panginoon, hallelujah. Malaya, Panginoon. Manariwa ang iyong pagpapala sa Panginoon. Magpalay mo, Purihin ka, Panginoon! ang mga baguhan, ang mga kabataan. Hallelujah! Lahat ng pagpapala mo sa mga ito. Buksan mo ang ilaw ng langit. Magpusin mo ang mga langit. Sukat na mapaglagyan, Panginoon. Lord God, this morning, we need you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, hallelujah. Nasisiglan, Panginoon. Sa aming pagkarap sa iyo sa bagay ng Panginoon. Ano yan yung biyaya? Mensahe. Kagilang pagbabago sa amin, Panginoon. Hallelujah. Pagkakagigit ka sa dati, Panginoon. Alam sa amin ito. Lord, hallelujah. Lord God, do me that Calvary. Hallelujah! Hallelujah. Lumisenta maging sarili. Pinalo mo ang kaamay, Panginoon. Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Impyerno at inago mo ang susi sa nasa. Oh, hallelujah. Salamat. Kabarin ka naman, Panginoon. Hallelujah! Kami maraming nakakapagsampa. Pumuri. Lahat isa sa balang ito. Amen! Lord Jesus Christ. This morning, Lord God. And send your Holy Spirit, Lord God. Hallelujah! Hallelujah. Sa-isayin ang iyong banal na kasulatan, Panginoon. Sa-isayin ang iyong banal na kalooban, kundi isulat ang iyong kalooban sa iyong puso. Nang hindi na Hallelujah! Great us, Lord. Because of your grace and mercy, of your love, that you have shown us. Amen! Kaya naman yung bigyan ang iyong mga puso sa mga Yes, amen. Hallelujah, Lord! Lord Jesus Christ. nais namin Lord natin Ama. Ama, Lord. Ramdamin ko po ang pagbalik namin. Marami po naman sa Panginoon. Sa mating sandali. May pagkaroon namin ng aming mga sarili sa iyo. Bilang mga pagkaroon. Yes, amen. Parang po ang Panginoon Jesus sa mga sa ating lahat. Sabi niya. Amen! At ay nagparap Hallelujah! Punta po tayo ng Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Praise God. Hallelujah. Thank you, brother. Colossians 2:14, please. Tapos na po tayo ng verse. Corinthians chapter 15. Yung Colossians 2. Hindi natin magamit ang scripture na ito para it's something that the Lord Jesus did for us. Isang bagay na ginagawa sa nakaraan. Kung napanood ninyo yung Ten Commandments, nakikita ninyo na si Moses after the battle has won, mga kapatid, ay pinaparada niya ng mga captives, ng mga spoils, at in-offer niya mga kapatid sa gobyerno
isang hain. Let's read that. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahiyan. Nagtagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Then punta tayo sa First Corinthians chapter 15, 20-24. Siguro. 15-20. Katapat si Kristo ay muling binuhay sa mga patay. Na siya ay naging pangunahing bunga ng mga tuturo. Yet after that, mapatay na isang scripture. Matthew chapter 27 verse 1. Tapos, basis natin ito. Lagi ko mag-practice tayo dito. At narito ang tabi ng templo'y nahapak na nagkadalawa. Ito pa natin i-address ng konti sa negosyo. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At narito ang tabi ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. At nangabuksa ng mga libingan at maraming katawan ng mga banal ang nangatulog ng katulog ay nagbangon. Paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya mabuhay, after this, punta na tayo sa English. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos siya mabuhay na muli, pagkat nandiyan sa verse 53, ay nagsipasok sila sa bayang manahan at nangagpakita sa marami. I just want to look verse 53 sa English, please. Bagamat nandun sa verse 53 yung hinahanap ko, tingnan ko sa English kung parehas. And graves were open, and many bodies of the saints which slept arose and came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared unto them. Parehas lang. Tayo manalangin, dakilang Diyos, basbasan mo pong yung mga salita, ng aming mga binasa, at narito, nakikita mo ang aming mga puso sa umahan ito. Tunay na isang malinis na sisidling, lilinis ng iyong spirito sa umahan ito at hayaan mo. Panginoon, nawa kami ay mapagpalang lahat. Malawaan po namin kung ano ang ituturo mo sa amin sa umagang ito. Himayin mo po ito sa maliliit na piraso, Panginoon, upang makakain kami ng espiritual na pagkain na ayon para sa ikalalakas ng aming mga kaluluwa. Pagpalain muli kami, Panginoon, sa umagang ito. Talian mo po lahat ng gawa ng naaway. Katayaan mo, O Diyos, na malaya ng ipangaralan ng salita. At mag-bless po kami lahat. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo Jesus, ito po naming sama dalangin at lahat ng banal muli magsabi na Amen. At amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo mga po. Tatalakay natin yung rapture. Ang tatalakay natin ito, hindi handa yung mga puso natin. Sayang lang. Napupunta lang sa informal yung tatalakayin natin. So, if you just go today, mga kapatid. Kaya, napakailang handa yung puso natin. Because rapture, meron itong historical background.
hindi ito isang bagay na ngayon lang mangyayari. Nakikita natin yung ating text, mga kapatid, sa Matthew 27:51 na nangyari na. Nangyari na. Hindi ba na sa mga Old Testament saints? Sino ba? Maraming kaisipan dito, mga kapatid, pero you have to read it properly. Kasi yung ito sabi nila, dinala lang sa paradise, yung Old Testament saints. Tandaan po natin, there was a resurrection. It cannot be resurrected twice. Nasusunod mo natin, it cannot be resurrected twice. Nasusunod mo natin, kaya yung 127:51, when they were resurrected, mga kapatid, the only way that they could go, mga kapatid, is in the seventh dimension. They cannot go back to paradise and be resurrected again. Nasusundan po natin, mga kapatid. Pero unfortunately, hindi tayo talaga na dito sa end time. But by analogy, simple analogy will tell you, mga kapatid, you cannot go. Galing na sila sa paradise in the Old Testament. When Jesus Christ died, sabi ni Brother Branham, paradise was empty. The paradise, the Old Testament, it was empty, mga kapatid. So, nangyari yung Matthew 27:51. Tingnan niyo, may sigaw din. There's also a shout. Kaya nga pinatras ko si Brother Joel ng verse 50. Mga kapatid, para makita natin that there was a shout. When Jesus Christ shouted, mga kapatid, then he died. But the shout, mga kapatid, nagtulad ito, mga kapatid, ang ganda. Nakikita natin, mga kapatid, hallelujah, na nung lumitol ay nabuksan yung mga puntod, yung mga graves. Ang tanong, meron ulit controversy dito. Ang tanong, nung nabuksan ba yung mga graves, bumangon agad yung mga patay? Bumangon agad yung mga patay? Nung nabuksan yung graves. Eh, bakit nabuksan kung di ba bangon? Bumangon ng mga patay. Okay, look at this. Sumigaw si Kristo, lumindol, bumuka yung mga libingan. So, ang tanong, nung bumuka yung mga libingan, kasi a normal person will tell na para saan yung pagbuka ng libingan kung hindi rin lang mabubuhay magulo yung mga patay. But it is not. Tandaan po natin, binasa natin nung 1 Corinthians chapter 15, kaya in-include ko yan. 22 hanggang 23, kasi Kristo yung unang bunga ng pagkabuhay maguli. Hindi pwede na maunahan ng mga Old Testament saints na mabuhay maguli si Kristo. Kaya tingnan yung verse 53. Kaya inulit-ulit ko yung verse 53. Can we flash verse 53? It came out of the graves after the resurrection. Resurrection na po. Jesus. See, 3 days nakabukas yung puntod, walang bumabangon. Dahil pag may bumangon doon, sila ang unang first fruit. But Jesus Christ is the first fruit. Pero meron dyan meron na. May nakapag-isip, may nakausap ko pong end-time na pastor, sabi niya, bumangon. Yan ang isa niya, pero hinayaan ko na lang, mga kapatid. Sana nabago na. Respected pastor pa naman siya. So, makikita po natin dito, mga kapatid, na after the resurrection of the Lord Jesus Christ, nalabasa natin sa 1 Corinthians chapter 15, 20-23, na siya yung unang bunga. At nung siya ay nag-resurrect, doon din bumangon, mga kapatid, yung mga patay. Now, pagkatapos mabuhay, maguli yung mga patay, sila ba'y umakit agad? Anong ginawa nila? Sabi ng verse 54, nagpakita sila sa iba't ibang tao doon sa syudad. Bakit 40 days? Now, makikita natin sa Acts chapter 1 verse 3 na ito'y ginawa din ni Kristo, mga kapatid. Tignan natin Acts chapter 1 verse 3. At may reason si Kristo. Tandaan po natin, this is, mga kapatid, the first time na nangyari ito sa pangmaramihan. Nangyari yan kay Enoch, dahil alam natin, mga kapatid. Pero, para sa pangmaramihan, mga kapatid,
This is the first time. Then sabi dito mga kapatid, to whom also he showed himself alive after his passion, by many infallible proofs being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Anong ginawa niya? Ang ginawa niya ay ipinakita niya na totoo ang resurrection. Tandaan po natin, ang Sadducees not believe in resurrection. The Pharisees only believe in resurrection. Kaya nag-aaway yung dalawa eh. Di ba, nung kinasuhan si Pablo, pinag-away niya yung dalawa. Nag-aaway yung Pariseo at Sadduceo mga kapatid. Pero this time, ang ginawa ni Kristo, pinakita niya. Inalis niya ang lahat ng doubt for 40 days mga kapatid. Ayon sa Acts chapter 1 verse 3, pinakita niya kanyang sarili, o ito po, I am the proof na may buhay, na may pagkabuhay maguli. To erase all doubts. At para mga kapatid, establish ang faith patungkol sa bagay na ito. Pero hindi lang sila, hindi lang siya. Pati yung mga kasama niya. Sila rin mga kapatid ay nagpatotoo, nagpakita sila mga kapatid sa iba't ibang tao at pinakita nila, totoo talaga ang resurrection. Amen. You have to believe it. Sige, pinakita nila kanilang mga sarili. Totoo ang resurrection, kami na buhay maguli, di ba? Kami na mga namatay na. Pero nakikita ninyo kami, buhay ulit. If they are in their chokening, nakita niyo na they are seen in their bodies. What does that mean? Tinanggap nila kanilang glorified bodies. Sabi ninyo, if you're dead and you are resurrected without the company, you are just a shell. You don't have life. Kaya kailangan mga kapatid yung company ay mapunta doon sa laman upang ito'y mabuhay at magkaroon ng isang glorified body. Amen. Pansin niyo mga kapatid, so yung controversies, nakita natin, napagkasundo natin mga kapatid. At after mga kapatid na nakapagpatuto sila for 40 days, then doon na papasok yung Ephesians chapter 4 verse 8 mga kapatid, he took captivity captive. Ganun yun. He took captivity captive, sabi doon mga kapatid. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Ano po na niyang ginawa mga kapatid? Nung namatay siya, pumunta siya mga kapatid sa impyerno at nag-preach mga kapatid doon sa souls in prison. What is that for? Kasi ang mga kaluluwa na ito hindi nakarinig ng ebanghelyo sa panahon ni Noah. Mga kapatid, so lahat mga kapatid ng kaluluwa na nandoon na napahamak, hindi naniwala sa mensahe ng kanilang kapanahunan, sila mga kapatid ay pinangaralan ni Kristo at ang tawag dyan ay preaching to the lost. Yun yung huling-huli na maririnig nilang pangangaral at pagkatapos, silyado na. Forever na sila, the lost. Mangyayari din ba dito sa lupa? Yes. It's the unpardonable sin. Kaya ingat kayo. Yung unpardonable sin, pag narinig mo, tinanggihan mo, mga kapatid, you cross the line, it is the Holy Spirit speaking to the man, so preaching to the lost na yun. Kasi hindi ka na makakabalik pa. You cross the line, mga kapatid. So ayaw natin yan na mangyari sa isa man sa atin dito. Kaya tayo nagpapaalala palagi, mga kapatid. Now, when he took captivity captive, mga kapatid, in the mighty conqueror, mga kapatid, na sermon ni Brother Branham, look at this. Isang proof ulit, mga kapatid, na dinala niya sa paradise. Yung mga Old Testament, sabi niya doon, mga kapatid, lift up the pearly gates. So yung pearly gates, hindi sa paradise nyo. Yung pearly gates, mga kapatid, ay doon sa tahanan ng Ama, mga kapatid. At yung tahanan ng Ama, mga kapatid, nandoon yung trono ng Ama. Revelation 3:31, sabi doon, mga kapatid, si Kristo ay nakaupo ngayon sa trono ng Ama. So hindi pwedeng ang pinunta ni Kristo ay paraiso. Siya ay pumunta, mga kapatid, sa kalangitan, kung saan nasa ng Ama. So paano ulit natin pakatlo? Paano natin pagkakasundo ulit yung sinabi ni Brother Branham na pag namatay ang isang born again Christian ay mapupunta siya sa presensya ng Panginoon? When Brother Branham himself said, mga kapatid, nung ako'y tinanong ko si Kristo, gusto ko siya makita, sabi ng tinig, hindi ko pa siya pwedeng makita dahil na siya nandun sa taas. But someday, makikita ko siya. Nga. Pero sabi ni Brother Branham, pag namatay ang isang born again Christian, mapupunta siya sa presensya ng Panginoon. So let's reconcile again this one. The only way you could see Jesus, mga kapatid, is in the rapture. See his corporal body. Kaya nga sa Matthew 27:51, when he took the captivity captive, mga kapatid, kita siya. At nung nakita siya, mga kapatid,
when he took the captivity captive, we will also become captive later on. Dadalhin din tayo. Nauna lang sila. Nung dinala sila mga kapatid at sinabi ng sa mighty conqueror, lift up the pearly gates, and he entered mga kapatid, alam natin na siya pumasok doon, dahil sabi ng Revelation 3:21, siya nakaupo na doon sa trono ng anak. Kung saan siya pumasok? Doon sa langit. Kasi hindi niya pwedeng ibalik sa paraiso mga kapatid, yung mga na-rapture na. Ito na sila. So may nauna na sa atin. At yung nauna sa atin ay yung mga Old Testament saints. Hinihintay tayo doon. Kaya nga, they are rooting for us, mga kapatid, na matapos natin yung ating paglalakbay sa mundong ito. Sila yung clouds, thick clouds, mga kapatid, na nakatingin sa atin, na they are cheering us, mga kapatid, na matapos natin yung paglalakbay natin. Dahil they could not be completed as the bride of Christ without us. Amen. Kailangan nila tayo na matapos natin yung paglalakbay natin sa mundong ito. Praise the Lord. At hindi natin alam, pero they are cheering us. Sige pa, Bautista! Alam ko mahirap yan, pero nakayanan namin. Nakakayanan mo yan. Matatapos mo rin yan. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay puno ng awa. Itataguin ka ng Diyos. At matatapos mo yan. Dahil ikaw ay pinili ng Diyos. So yun ang naririnig natin, mga kapatid, sa spiritual dito sa ating mga puso. Kaya nagtataka ka. Kaya lumay-pay ka na. Amen. Minsan hindi mo na alam ang gagawin mo, pero bakit meron pa rin lakas na nagtutulak sa iyo na magpatuloy? Amen. Bakit ganun? Bakit hindi ka nawawala, mga kapatid, na hindi ka na dito sa point totally? Meron pa rin umaatak sa iyo na magpatuloy ka. Bakit, mga kapatid? Because ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng pagsubok, mga kapatid, ay siya rin ang umaalalay sa iyo. Hindi ka pwedeng hindi alalayan, mga kapatid, dahil ikaw ay pinili niya. Bago pa nga tinatagal sa liputan, pinili ka na ng Diyos. At kung pinili ka na ng Diyos, mga kapatid, bago tinatagal sa liputan, hindi maaaring mawala ka sa piling niya. Kaya gagawa ng paraan ng Diyos, mga kapatid, para itaguyod ka niya, para, mga kapatid, matapos mong lakbayin mo sa mundong ito. Purihin ang Panginoon. Si ang Diyos ay napakabuti. Hinihintay tayo doon, mga kapatid, dahil hindi sila makapag-proceed doon sa susunod na gagawin nila kung wala tayo dahil hindi kompleto. The bride must be complete. Sa Old Testament, makikita natin, mga kapatid, ang ehemplo nito. Nagpadala si Abraham ng isang lingkod niya para kumuha ng bride, mga kapatid, para kay Rebecca. So dito pa lang, sa umpisa na ito, makikita na natin. Si Abraham ay tipo ng Diyos, Ama. At siya nagpadala ng sugo, mga kapatid, para kumuha ng bride para sa kanyang anak na si Kristo. Si Abraham ay nagsugo, mga kapatid, ng isang alipin upang kumuha ng bride para kay Esa. Hindi nagbabago ang Diyos. At nung nakakuha ng bride, mga kapatid, dito kumuha ng bride mula sa ibang anak. Tandaan po natin, si Kristo is our kinsman redeemer. Kamag-anak natin siya. Hindi kumuha ng bride, mga kapatid. Hallelujah. Yung lingkod ni Abraham, mula doon sa lugar na walang kamag-anak, si Abraham, kundi pumunta siya doon kilaban. At doon kilaban, na kamag-anak niya ay kumuha ng isang bride. Hindi basta-basta. Humingi siya ng mga signs. At nung ang signs na yun, mga kapatid, ay sinagot ng Diyos, sinabi pa rin ng kanyang mga magulang, at sinabi, mga kapatid, ng servant, ang kanyang patay, na si Rebecca ay nais niyang dalhin para maging asawa ni Isaac. Pero sabi ng kanyang mga magulang, it should be on her own volition. Dapat magagaling sa kanyang sariling pasya. At nung tinanong siya, ay nagpasya siya. So, nakita ninyo, hindi pwedeng desisyon ng inyong magulang. Kailangan kayo mismo magpasya. Mga mataan, hindi kailangan napilitin kayo na magulang ninyo. Kailangan kayo ang magpasya na gusto niyo maging bride ni Kristo. At nagpasya si Rebecca, mga kapatid, at siya sumama. Mga kapatid, kahit ano pangalan? Sarah. Ganun siya. Kita ninyo yung camel na pinainom niya, mga kapatid, ayon din ang kanyang sinakyan. So the Holy Spirit is that camel. Because ang animal is a power. Simbolo yun ng power, mga kapatid. At
The Holy Spirit will only feed with the Word of God. Kaya pag tinanggap natin ang salita ng Diyos, merong kukonektahan. Amen. Mga kapatid, yung banal na Espiritu Santo, kung walang salita ng Diyos na tinanggap natin, wala itong makukonektahan sa atin. Tama, amen. So may magre-respond na dahil may tinanggap ka ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, yun ang nagpipil sa banal na Espiritu Santo. At yung banal na Espiritu Santo na pinapakain mo ng salita ng Diyos, yun din ang magdadala sa iyo sa sandalangitan. Amen. Ang ganda ng tipo, mga kapatid. Now, makikita rin natin na si Rebecca, mga kapatid, ay hindi dinala hanggang doon sa bahay ni Isaac. Kundi doon pala, mga kapatid, sa field, between the home of Abraham and the home, mga kapatid, of Rebecca, ay sinalubong siya, mga kapatid, ni Isaac. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So tayo nandito rin sa sanlibutan na to. This is our home. But spiritually speaking, this is not our home. Tama. At ang ating Panginoong Kristo Jesus, lalo-lalo na, this is not His home. But His home is there. At sa rapture, kailangan niya, mga kapatid, na salubungin tayo. Amen. Sa lugar, in between, mga kapatid, His Father home, mga kapatid, and our home. At na tayo sasalubungin sa air at dadalhin, mga kapatid, doon sa tahanan ng Ama. Amen. So yung mga Old Testament saints nandoon na sa tahanan ng Ama. Praise the Lord. Hallelujah. Naghihintay sila doon. So ito na yung kapiling nila, si Kristo. They are fellowshipping with Jesus Christ face to face. May glorified body siya, may glorified body din sila. Pero paano yun nandoon sa 6th dimension? Na lahat ng namamatay bago ang rapture pupunta doon sa 6th dimension. Nagsabi ni Brother Branham, pag namatay ka, na born again, pupunta ka sa paradise at mapupunta ka sa piling ng Panginoon. Kung napunta sila sa piling ng Panginoon, ba't hindi makita ni Brother Branham na pinatikim na kapatid na makaroon sa kanyang Chopani? So, he is on the same page, siya ay nasa kanyang Chopani, at yung mga converts niya, mga kapatid, ay nasa Chopani rin. Susunod po natin. Pero nung hiniling niyang makita, mga kapatid, ang Panginoong Kristo Jesus sabi, hindi mo ka pwede makita. In other words, pag ikaw ay nasa paradise, dahil naghihintay ka ng rapture, hindi mo makikita ang Panginoon. Pero pag nandoon ka na, pag nakasama ka sa rapture, makikita mo na ng mukhaan si Kristo. Di ba may kanta tayo ganyan? Amen. Hallelujah. There is coming a day. Di ba? Oh, praise the Ang Lord. purihin ng Panginoon. So, paano natin i-reconcile yung dalawa? Hindi naman pwede makamali ang ating mensahe. Heaven is, tingnan niyo yung heaven bilang isang bahay. Ang 7th dimension ay loob ng bahay. No. Bakit mo pa rin? Bakit mo yan? Kasi nasa loob ka. Bakit mo pa rin ba yung nasa labas? Yung pintuan? Bakit mo pa rin? Yes. Hanggang doon sa gate, bakit mo pa rin? So look at this. Yung mga Old Testament saints nasa loob ng bahay. Nasa presensya sila ng Panginoong Kristo Jesus. Yes. Face to face, nakikita nila si Kristo. Eh, nasa loob ng nasa labas ng bahay. Nasa presensya din sila ni Kristo. Tingnan lang nila makita. Tama. Because maaari lang nila makita si Kristo pagdating ng rapture. Pero nasa presensya ba sila? Oo, dahil bahagi yun ang bahay niya. Di, dominion niya yun. Saklaw niya. Pati labas. Kaya ang presensya yun, nandun na yan. Tingnan lang, para nila makikita face to face. Mga kapatid. Another example. Check up na sa hotel dito. Sa hotel, alam ni Brother John, kasi palagi na po hotel, tayo pag nag-abroad. Sa hotel, merong presidential, penthouse, sa VIP. Yung VIP maganda yan. Pero it's lower than penthouse at presidential. Ito, bongga talaga. Pag nandun ka sa presidential saka penthouse, mas mataas pa rin yung penthouse. Ay, presidential, kung totoo siya. Nandun na lahat ng amenities na kailangan. Tama ba, sister Jen? Nag-challenge siya kayo. Doon sa baba, mga kapatid, VIP, katapos ng VIP, ordinary na. Mga. So doon, makikita natin, mga kapatid, na exclusive ito, ng VIP to presidential suite. Mga important people ang nandiyan.
napaka-importanting tao, yun nandun sa presidensya. Nasusundan natin. So, ganoon din natin pwedeng makita. Sa isang motel, mga kapatid, nandoon, mga kapatid, yung presidential suite, nandoon yung Old Testament saints at si Cristo. At doon sa VIP, very important person, tayo yun. Pag tayo ay namatay, wala pang rapture, doon tayo pupunta, mga kapatid, susundan po natin. Pero mas maganda yung bahay, di ba? Ganoon natin marireconcile yung dalawang bagay. Na sa presensya ni Cristo, napupunta ang isang born-again Christian, pero hindi naman niya talaga nakikita. Pero yung Old Testament saints na na-rapture na, nakita na nila mga kapatid kasi parehas na sila may glorified body. Unless we receive our glorified body, hindi natin makikita ng mukhaan si Cristo. Kaya ngayon ang gusto natin mapangyari, magkaroon tayo ng glorified body. Amen. Sa Romans, mga kapatid, tulad na nabanggit ko sa prayer, merong tradisyon. At ang tradisyon na ito, mga kapatid, pag ikaw ay nanalo sa gera, you will take all the spoils. Lahat ng samsam, dadalhin mo yan, kayamanan man yan, alipin man yan, mga mahalagang bagay, at magkakaroon ng tinatawag na Roman parade. Tawag nila din ay triumph. Ikaparada nila lahat ng samsam, mga kapatid, upang makita ng lahat. It's not so secret. Ilalantag talaga nila para makita ng lahat na may panalo na nangyari. At may mga samsam na nakuha sila bilang bagay na kabayaran ng kanilang paghihibat laban. Nagkaroon sila ng samsam, ipipresent nila ito mga kapatid sa mga tao, at ibibigay nila sa gobyerno, sa Senado. Kasi they have a Senate. At yung Senate, mga kapatid, para nyo yung nagpapatakbo mga kapatid ng gobyerno nila. And that is Colossians chapter 2 verse 15. Basahin ulit natin. Kaya nung nangungusap si Pablo patungkol sa bagay na ito, ang tinitignan niya ay ehemplo, mga kapatid, patungkol, mga kapatid, sa tradisyon ng mga Romano. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. So si Kristo ay naman hindi yung pagkatalo, yun ay pagkapanalo. Si Satanas, akala niya natalo si Kristo dahil namatay. Mga kapatid, namatay, nanalo rin ako sa wakas. Pero bigla na lang may kumato. Doon sa impyerno, sabi niya, sino yan? Si Kristo! Bakit? Akin na, yung susi. Susi! Ng impyerno at Hades. Kinuha niya, mga kapatid. Nung kinuha niya, anong natira, mga kapatid, kay Satanas? Nawala, kaya sabi dito, sinira niya. Yung kapangyarihan. Yung kamatayan ni Kristo, mga kapatid, sinira niya yung kapangyarihan. That's the spoil that Jesus took, mga kapatid, for the Father and for us. At hindi lang siya, mga kapatid, ang nagpakita nito ng triumph dahil sabi, mga kapatid, ng is that 2 Corinthians chapter 2 verse 9. Next look at it. If not 14. Punta tayo sa 14 o 15. 14 siguro. Now, thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ. So, meron din tayong triumph. At yun ay sa pamamagitan ni Kristo. And make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. Mga kapatid, inilalantad din natin, mga kapatid, yung tagumpay na pinagkakalaw ni Kristo sa atin, mga kapatid. Saan ang paraan? Offer yourself as a living sacrifice. Sabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, ihandog ninyo ang inyong mga sarili bilang isang buhay na hain na ito ang inyong karampatang pagsamba sa Diyos. Karampatan. That's your reasonable service unto God. See, if you want to present a reasonable service unto God, it's not you're good in music, it's not you're good in singing, it's not you're knowledgeable in the message. Ang karampatang servisyo sa Diyos ay ipagkaloob mo ang iyong sarili bilang isang buhay na handog. At pag ito'y buhay na handog, there is a sacrifice! And sacrifice means you are giving the very best, mga kapatid, to somebody. At yung very best na yun,
it will hurt you. It will hurt you when you give it to that somebody. Hindi yung leftover mo. Hindi yung tira-tira mo. Hindi yung nagbibigay mo, mga kapatid. Sa Diyos mahiya kayo. So dito makikita natin, mga kapatid. Pag ang sakripisyo binigay mo, masakit sa'yo. Oras mo, pag binigay mo yung oras mo sa Panginoon at tatamaan ka, gusto. Malaking kikitay mo sa araw na yun. Tapos, atin yung mga kanyang gawain. Hindi ka ba nahabak sa akin? Una akong pinuli. Nahabak talaga ako sa'yo. Pero, Panginoon, and dapat na-realize mo, sa sarili mo, di ba? Sa sarili mo, na-realize mo mga kapatid na, oh, this is my reasonable service ang bukan. Tatamaan na ito. Bibigay ko yung oras ko sa kanya, mapapagasan niyo para sa akin. Pero ito yung hinahanap ng Diyos. Ibigay ko ito sa kanya para kalugdan niya ako. Tama. At pag ako'y kinalugdan niya, ang pangako niya ay seek ye first the kingdom of God and His righteousness. You cannot learn righteousness while you are outside the church. Tama. You cannot. Alam niyo kung bakit? When they're building the sanctuary of God, mga kapatid, napansin ninyo na ang tuntunan, mga kapatid, na ginamit doon sa bilang pinaka hindi pa rin kasi yun eh. Mga sa loob ng partition. Divider. Ginamit na partition, mga kapatid, tuntunan mo ay silver. The silver speaks of redemption. Sa redemption, ay makikita lamang sa loob ng sanctuary of sa labas. Can you see that? You cannot find it outside. You will die there, unregenerated. Kung makakatay ka sa labas na hindi ka may papanganak mo ulit. Ang kapanganakan ng muli ay sa loob, mga kapatid, ng church kung saan ipinapangaral ang salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1, verse 22 to 23, 21 to 22. Makikita natin na may papanganak ng muli sa pamagitan ng salita ng Diyos. Who by him to believe in God, that raising up from the dead and gave him glory, that their faith and hope might be in God. Seeing you have purified your souls in obeying the truth. See, hindi malilinis ang kaluluwa mo kung hindi mo susundin ang katotohanan. So when the truth is preached here, you have to accept it, not reject it. Because the moment you reject it, your soul will not be clean. Yun lang ang paraan para malinis. Nakalagay niya. Purify your souls, innovate the truth through the Spirit, and convey love of the brethren. See that you love one another with a pure heart, fervently, mag-ibigan kayo. So yun dapat ang makita sa atin. Mag-ibigan tayo. No matter what. You will hurt me, yes. I'm a person, you will hurt me. But when you come to me, I could not show you that I don't love you. I love you. Nasaktan mo, oo. Pero titis mo yung sakit na yun. Dahil mahal kita. Amen ang Panginoon. Kaya Hallelujah. ang asawa natin, mag-aaway kayo, mag-aaway kayo ng asawa mo. Minsan, you will speak the best speech of your life. Kala mo, galing-galing na sinasabi mo. Ikaw ka! Hindi nakapamasabi ng asawa ko. Pagkatapos, nung ikaw ay may mas masandang po pinagsasabi ko, magkakaroon naman sa asawa ko. Ano kayo magiging tingin niya sa akin? Baka tingin niya sa akin, makimayo. Kasi yung mga pinagsasabi ko, magagaling naman sa langit. You will regret it afterwards. Kaya, dito natin nakikita na gaano man kasama ang loob natin, pagkatapos ng ilang araw, makikita mo ang sweet-sweet na kayo. Sino hindi nagiging na? Hindi nga kung nakita. Dahil dalawang komple. Hindi ito pinapakinggan. Kung akala makakali na yun, may mga apo ko. Naririnig niya. Kaya nakapyan ko natin yun. Kung nagsasama niya. Ha? Hindi nakapakinggan lang ako. Kailan makinig eh, tatay. Pero sabi ko sa kanya, kung wala kang ginawa, hindi kayo mag-aawal. Pagkatapos ng mga isa, dalawang ito, hindi pang sit-sit din. Nakakala na ako. Hindi ko mapigilan eh. Kasi, because they love one another. Right?
dito, Espiritu, dapat ganun tayo. Kahit anong sakit at naramdaman namin yung ginagawa sa atin ng ating kapatiran, dapat mawala yun. Tama. Kahit mahal natin isa't isa. Hallelujah. Kung hindi natin mahal ang isa't isa, dapat kayo yun. Ganit tayo. Mahirap gawin, nahirap. Pero, punta tayo dun sa muscle memory. Okay? Dati nagbibisikleta ka. Anong bawas ka? Wala angel. Sinubukan ka magmotor. Ano dami niya? Bumangga yung motor ni Nick. Nick back doon sa garana. Binanggan yung garana ng mga kapatid. Eh, hindi na nagsanay. Pero kung nagsanay ka, ano ba naman ito? Kasi yung mga nagbibisikleta, ito bisa ka. Nakakako ka lang yun. Nakapirawa, diretso na yun. Sanayin natin. Sanayin natin ang ating mga sarili. Tagal mo natin. Sabi ni Brother Branham, gamitin natin yung muscle ng ating pananampalataya. Ito pa nagkabalik dito. Kung hindi natin ginagamit yung muscle ng ating pananampalataya, hindi masasanay yung puso natin na magiging tono makapatid sa kalooban ng Diyos. At pag sinasanay natin, tagal mo na, wala pang sasanay na hindi ko nahirapan. Yung sasabi mo na, kung gusto mo na umunlad ka, kung gusto mo na maging biyasa ka, kailangan mag-practice ka na mag-practice, tuloy-tuloy, gawin mo pa ulit-ulit yun, hanggang sa dumating, hindi mo na nararamdaman yung sakit, nagiging automatic na yung respond ng katawan mo, hindi ka na nahirapan. Kaya magbabayad ka na, hindi ka na sumisimula. Nagtagay ka na, dahil hindi na isa-isa, pero nung magulong ka na, dahil mo ka ba, tuloy-tuloy pagkakait mo, mga kapatid, isa pa yun. Nasa memory ulit yung mga kapatid, because of that, nagtagay ka. Ang galing. Ang galing. Si Taiming, nakalibat ka. Ayaw naman sulat sa kayo lang natin. Nabigla na ako na ginawa niyo. Sige ko magpunta naman. Wala kita ka. Kung wala ka sa memory, hindi pa kayo. Okay, break. Okay. Pero nasa memory yan, ginagawa ko. Ano yun? Yung di ba rin usap pa rin. Sorry, hindi ba? Hindi ka It's muscle memory. And we have a muscle tape. Kung yung pananampalataya natin, kung yung practice natin, kaya sabi ko, examine if you're in the faith. Sabi ng mga nakasugatan. Paano ka-examine? Alam mo kung ano yung mali. Hindi ka natutunan at this stage, sa tagal natin na sa ating pananampalataya. Alam mo kung ano dapat mali. Tama, amen. At kung alam mo ng tama at mali, sabi ni Brother Branham, para ma-overcome mo yung stubborn spirit, kailangan salam-salim mo ito. Do the opposite. Do the opposite. Kung gusto ka ng espiritu na yun na maging tamad, do the opposite. Maging pasipag ka. Kung gusto ng espiritu na yun matulog ka, do the opposite. Kailangan ka na mo. Sabi ni Brother Branham, do the opposite. At alam mo ka rin detrimental sa'yo. Alam mo ka nung magiging kahit na ng kaluluwa mo, kung pakikinggan mo yung stubborn spirit, so kailangan sa mga it's very ungood para sa kaluluwa mo. Kailangan gawin natin. At kapag ginagawa natin yun, nahihirapan tayo. Mahirapan talaga tayo. But we have to start somewhere. Kung nobya tayo, igigit natin yun. Igigit natin na tayo, kailangan magawa ko ito dahil kung hindi ko ito magagawa, itong hinihingi ng Diyos sa akin. Kailangan hilingin ko sa kanya, tulungan niya ako. Yung paghiling sa Diyos na tulungan ko, yung ginagawa. See, the desire must be there. It should be overflowing. You're supposed to be leaping for joy na magawa mo ang kalooban ng Diyos, hindi nalulungkot ka dahil nahihirapan ka. Nahihirapan ka, pero alam mo, pag nagtagumpay ka, merong dalawa lang yan na naghihintay sa'yo na sinabi ng mga kasulatan, yung mga pagsubok sa mundo ito ay kulang pa para itumbas sa bagay na. Kaya kailangan natin mga kapatid, alalahanin, tuwi na. Change must happen to us. At yung change na yun, kailangan ay luminya mga kapatid tayo sa salita ng Diyos dahil sabi ng mga kasulatan, kung mahalin niyo ako, tutuparin ninyo ang salita. Yung aking, if you love me, obey my commandments, sabi ng mga kasulatan. If you love me, look at that. So when we don't love God, we don't obey Him. And how do we obey Him? These words. Magsalit yung tatay mo.
At ginawa mo lang itong tissue paper sa puwet mo, anong isipin ng tatay mo? Di ba? Sasaktan yung tatay mo. Edgar! Punta ka na doon sa sari-sari store, bumili ka ng suka. Patingin ko doon sa akin. Sabi niya, nandiyan naman si Leon eh! Ikaw to sa mo! Ikaw natitipuhan. Ikaw ang gusto niya na bumili. Pag di mo ginawa yun, sasakit mo ang katawin mo. Di ba? Di ba? Kung gawa ko, di ako pinakinggan ng aking anak. Ang reaction mo, dito ka na, di ba? Ang reaction mo, sa alam mo, oo, pagbutos ka na, di ba? Pero mas alam mo, hindi ka pinakinggan. Ano ba kayo, Diyos? Tama, amen. Ng kanyang kalooban sa kanyang salita. Kaya pag hindi natin sinunod ang kanyang salita, nasa malaloob niya. Then we will expect blessing. Hindi naman. Di ba? Hindi naman nararapat yun. Kailangan pag humingi ka ng blessing, kinawagay na. Papaluhan ko para sa Diyos. At pag ginawa mo yun, sabi niya, and all these things shall be added unto you. Walang ito. Anong gusto mo? Sumikat ka sa sarili mo para makuha mo yung gusto mo, yung tuloy mo, sa sarili mo gusto mo, pero temporary sa kanila. O yung walang pugna, yung walang patig na blessing ng Diyos. Amen, Panginoon. Hallelujah. Tandaan ko natin, sabi ko na nakaraan, dati may kumakain ng pasabog at may kumakain ng paborito. Hindi bago-bago, bilis at asin, ang ibig ko sabihin. Pero sa mga panahon na ito, meron pa ba? Sige, graduate ka na, yeah. Meron pa bang makain? Wala na. Paka na. Paka na, baboy na, sinigang. Ano pa? Adobo. Mga baboy, tumataba ang lahat. Masama sa kaso. Mga kapatid, ibig sabihin mga kapatid, pag tumingin ka sa blessing ng Panginoon, at hindi sa kapitbahay mo, mga senso, alam mo, inangat ka na ng Panginoon. Kasi wala ka doon sa dating kalalagay. Unfortunately, pinagsisikapan ng kaaway na yung ating mata ay iba rin doon sa kapitbahay. Ito yung kapitbahay ito. Kailangan ng washing machine ako wala pa. Kailangan magkaroon ako ng washing machine. Kain. Kain, kaya may gawain. Kailangan may washing machine ako. Di ba? So kung nagkaroon ng washing machine, tumingin ulit na sa ating kapitbahay. Uy, yung kapitbahay ko, meron siyang rice cooker. Kailangan may rice cooker. Kain. Gawain, kailangan rice cooker. Hindi ako magkabahin yan. Kailangan rin ako eh. Meron ako rice cooker, meron ako washing machine. Sabi ng asawa mo, kung pagalmak pa tayo, yung kapitbahay natin is speeder. O sige, kain. Wala na, hindi na ako pupunta dyan sa gawain. Kain na lang, parang speeder tayo. Meron akong washing machine, meron speeder. Ako tayo meron tayong rice cooker. Ano bang gusto mo? Baka kung tayo na natin, kuha tayo ng pressure cooker, pressure kain. Wala nang gawain. Punuin na natin ang planet sa bahay natin. Sa aming gawain, ikinabukasan na tayo ka. Tingin mo sa pupunta. Sabi niya, kaya ba na, pupunin ko muna ng mga electric itong parahiso. Bago kita, ipasok dito, at po muna. Baka wala ka ng lugar dito. Kaya mo na pride. Tandaan po natin, once you claim a bride, you claim that you're a bride, you're accountable to your breakthrough. Kaya naiging mo kung i-claim a bride ka. Di ba? Pag sinabi mo, sabi ni Sister Pen, asawa ko si Brother Joel. Kailangan pakita niya, kasama niya. Kung di niya pinakita yun, may bagay siyang ginawa na mapapay si Brother Joel, talaga siya ipinagin. Ang susunod po natin, gano'n din tayo. Kiligin natin na tayo ay Christian. Dinikit natin ang pangalan natin. May Kristo, mga kapatid, may pananakutan tayo. Much more kung bride na. Mananakutan na doon sa bridegroom. Kaya lahat ng Christian, may pananakutan kay Kristo. Bride naman, o hindi. Pero much more kung bride na. Mahigit po nga sa pinamala ka natin. Kung nananagot yung wala, paano pa kayong naraming na nalalaman? Kaya ingat tayo. Hindi ito paramihan ng nalalaman. See, obedience mga kapatid is the key. Obedience mga kapatid, ang dahilan tayo na-cast out. Siya na not-ever. Disobedience, I mean. Kaya naman, slip of the tongue naman. Sabi ni Brother Russell, paraiso. Gusto dito ang nakakating ko. Nasabi ko, nasabi ko, sabi ni Brother, paraiso. Salamat, Brad. Ayaw na talaga pumunta sa internet.
nakikinig, di ba? Kasi kung hindi siya nakikinig, hindi niya narinig yung slip of the tongue. So, delay down natin, mga kapatid, yung pagpunta doon sa third dimension. Nakita ninyo yung meron ng previous history. Kailangan lang natin sumampalataya. Bakit sinabi ko to this tayo wala? Di ba tayo? In the twinkling of an eye tayo. Di ba? Sila 40 days nagkalagala sila rito. Pero sa atin, kung corrupt ka pa lang, nandun ka na. Kaya sabi ni Brother Branham, di ba? Pagbukas mo ng mata mo, nasa pala sila. Hallelujah. Amen. Totally di pa lang. Bakit? Kasi wala pa. Ang kanilang trabaho, mga kapatid, yung Old Testament said, ay burahin lahat ng pagdududa. Tayo, established na. Kailangan na lang natin sampalatayan dahil nangyari na. Amen. Kaya ang bilis sa atin. Pag namatay ka, sabi ni Brother Branham, pagbukas ka ng mata mo, nandun ka na. Amen. Grabe. At ang pinakamaluwalhati na kalalagayan ng isang born again Christian, sabi ni Brother Branham, ay pag nandun siya sa huling hininga niya. Bakit? Dahil iwanan niya na lahat ng pakikipagbaka sa mundong ito. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sana magkaroon ng pagbabago yung ating kaisipan. Kaysa tumingin tayo kung anong nandito, tumingin tayo kung anong nandoon. Kaysa tumingin tayo sa pangako ng tao dito, tignan natin ang pangako ng Diyos. Para sa atin. Amen. Let's cling to Him. Walang masamang tinatay sa Diyos. Pag nakikinig tayo sa tao, may masamang tinatay. At ikakapahamak natin. Let us support God. Let us not support Him. Sana nasusundan ninyo. Kung when you are supporting God, mga kapatid, you will obey His commandments. Papalagay tayo ng ating Panginoon. Papalagay lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Next Sunday, bago natin iwanan ng paradise, gusto kong balikan, kasi nakapag-lay down na rin tayo, mga kapatid ng pundasyon. So babalikan natin to, kunin natin yung mga tiin tungkol sa bagay nito. Hindi pa natin nakikita, what is in paradise? Anong kalalagayan natin sa paradise? See, anong itsura natin sa paradise? Maraming bagay na hindi pa nadi-discuss, mga kapatid. At gusto kong mabuo yun bago natin iwanan. Katapos punta naman tayo, mga kapatid, doon sa New Heaven and Earth. Hindi ko alam kung mag-uumpisa ulit tayo. Katulad itong 7 dimension. Bahalang Panginoon. Pero napakaganda rin. Because the redemption of earth is parallel to the redemption of man. Kung ang nangyari sa tao, ganun din ang mangyayari sa mundo. Mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Lord God. Bigyan mo muli kami, Panginoon, ng mga bagay na kailangan ng aming kaluluwa. Bagay na pag narinig namin later on, maaaring makonfuse kami. Pero ngayon, hindi na po kami makukonfuse. 3 bagay po ang nireconcile mo sa umagang ito, Panginoon. At kami nagpapasalamat dahil kung kami nasa sanlibutan, hindi po namin alam ang bagay na ito. Maaaring nagtatampisaw po kami. Kung tuwa po kami, kasama namin ng mga taga-sanlibutan, hindi namin alam na pag naabutan mo kami, kasama namin sila at natutuwa kami sa ginagawa nila, kami po ay maiiwan, kami po ay makapahama. Sabi ni Brother Branham, Panginoon, at alam namin, ikaw naglagay sa puso niya, we have to fellowship with our brethren. Amen. Yun po ang, kung sino yung ka-espiritu namin, doon kami makipagtagpo, makipag-fellowship. Dahil pag ibang espiritu ang aming ka-fellowship, nasasagap po namin yung espiritu nila. At darating ang araw, ginagawa po namin ang ginagawa nila. Kaya tulungan mo kaming lahat, Panginoon, Amen. na makita po namin ang kalooban mo sa bawat pagkakataon, na differentiate po namin what is for you and what is for man. Anong ukol sa tao at anong ukol sa Diyos. At hayaan mong mapili palagi po namin yung ukol sa Diyos. Amen.
Nais po namin na palaging nakangiti ka sa amin. Yes, Lord. Kami naglalakad, Panginoon, ayon sa iyong banal na kalooban, tulad, Panginoon, ni Enoch, Lord God. For 300 years, naglakad siya. Ang lakad ng Panginoon, yun ang lakad niya. Tulungan mo rin po kami. There's something to that, Lord God. The Enoch walk. Kaya alam mo, Panginoon, wag lumampas ito sa amin sa susunod na linggo. May-include ito, Panginoon, sa pangangaral. At ma-bless po kami. Yes, Lord. Amen. We have to do something, Lord, for you. Because you have done so much for us. Wala pa po mga kaming nagagawa hanggang ngayon. Yan nga rin ang problema ni Brother Branham noon, Lord. Bago pinakita sa kanya ang curtain beyond time, Lord God, nag-iisip siya na kalahating taon na ng kanyang buhay ay natustos ng ulit para wala pa siya magagawa. Naisip niya anong mangyayari sa kanya pag siya namatay na. Anong kalalagayan pag ikaw ay patay na ikaw ay parang isang ula na palutang-lutang lang. Pinakita ng Diyos sa kanya. Lord God, napakabuti mo. Dahil kung di mo pinakita sa kanya yun, hanggang ngayon wala po kaming kaalaman. Tama, Lord. Hindi po namin alam, maaaring ganun din po kami sa kalalagayan niya po. Kaya nasabi mo sa kanya, press on. Oh, good. Press on, sabi mo, Panginoon. Press on. Kaya nag-uumpisa pa lang ang pagkikipagbaga mo, sabi ng Diyos. Biruin na ninyo mga kapatid, 5 years na lang, mamamatay na siya. Pero sabi ng Diyos, nag-uumpisa pa lang siya sa kanyang pagkikipagbaga. Paano pa kaya tayo? Paano pa kaya tayo? Kung hindi tayo magsisigasig sa ating pananampalataya, mga Hallelujah. kapatid, ako'y nag-aapila sa inyong mga puso. Ako'y nag-aapila sa inyong mga kaluluwa. Na wag ninyong baliwalain ito. Amen. Praise God, Lord. Hallelujah. Huwag niyong hintayin na pagkatapos ng lahat na matustos mo na yung buhay mo sa mundong ito at nasa huling sandali ka, ay doon ka magsisisi, baka hindi mo na magawa, kapatid. Ngayon ang panahon. Amen. Ito yung panahon na bukas ang biyaya ng Diyos. Pagsarado ng biyaya ng Diyos, kahit anong katok mo, kahit ano ang sigaw mo, kahit ano ang pagmamakaawa mo, bigyan ng Diyos sa mga tinig mo, kahit anong iyak mo. Ngayon ang panahon upang iharap mo ang iyong sarili sa Diyos at sabihin mo, Panginoon, makasalanan po ako. Marami po akong bagay na nagagawa laban sa iyong kalooban. O Diyos, nalinanais ko sa mga ito, ikakapahamang ko po ito. Hallelujah. Kung hindi po ako magsisisi, kung hindi po ako patatawarin, hindi po ako makakapasok sa iyong kaharian. Hinihiling ko, Panginoon, patawarin mo po ako. Ayaw ko kariwan sa mundo Praise ito. God, Lord. Amen. Hallelujah. Ayaw ko, Panginoon, na maranasan ang dakilang paghihirap. Tama. Hallelujah! Kung saan hanapin mo kamatayan, pero hindi mo mahanap ang kamatayan, pero kamatayan ay lalayo sa iyo. At ipaparanas ng Diyos, ano ang ibig sabihin na tinanggihan mo ang salita ng Diyos? O Panginoon, patawarin mo po kami. Kayaan mo ng puso nito ay magkaroon ng kauhawan sa iyo. Kung natutulog ang binhi mo, Panginoon, sa aking puso, gisingin mo sa oras na ito. Dahil gusto kong ipaglingkod ang aking buhay sa iyo, ngunit hindi ko magawa. Parang may hadlang. Panginoon, hindi ko maramdaman. Hindi ko maramdaman ang buhay nito eh. Ialay ko sa iyo. Hayaan mo, Diyos, na sa umagang ito mapangyari ito. Amen, Lord. Magbukas ang turungawan ng langit at ang Espiritu mo, Panginoon, ay matanggap ko. Buksan, Panginoon, ang mata ng aking pananampalataya at mahipo at makilos ang aking puso na gawin ang kalooban mo. O, dakilang Diyos, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pagpapalawig mo ng iyong biyaya. Dahil kung hindi patay na po ako ngayon, kinuha mo na ako, pinauwi mo na ako. Salamat o Diyos dahil sa pagmamahal mo at walang hanggan na habag at awa mo, Lord God, narito pa rin ako nakatayo sa iyong harapan. Ang kailangan ko lamang po, Panginoon, ay itulak mo ako, maging masigasig ang paglilingkod ko sa iyo. Amen. Huwag mo ngayon, Lord God, nadatnan po ako ng panglalamig dahil itong sinasabi ng iyong banal na kasulatan sa huling araw. Manlalamig ang mga
sabi ni Brother Branham, Panginoon, nakita niya ang bride sa huling panagkapanahunan at nung nakita niya, nadismaya siya dahil ba ang kanilang paglalakad. Iba ang kanilang itsura. Sila'y mahalay. Panginoon, nakita na. Mga kapatid, nakita na ang panahon na kinabibilangan natin. Na kahit anong sigaw ng pastor, kahit anong sigaw, dahil sa Espiritu na umiiral ng mga kapatid, maaaring mahikayat ang mga bride na gawin kung anong ginagawa ng sanlibutan. Kaya kailangan namin sumigaw ng get in line with the Word of God. Amen. Hallelujah! Kaya kami sumisigaw ng mga pastor sa oras na ito, sa mga sandaling ito, iminumungkahin namin sa inyo na magbalik kayo sa salita. Maglakad kayo ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag ninyo itong masamahin, mga kapatid. Kundi inapat ninyo ang inyong mga panalangin na mapangyari ang bagay dito sa inyo. Na magkaroon ng iting ang inyong pananampalataya, magkaroon ng alam ang inyong pananampalataya. At magamit ninyo para sa Panginoon at kalugdan ng Diyos ang bagay na ginagawa ninyo. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Hindi siya nagkukulang, mga kapatid. Ang kailangan lang niya yung puso natin. Maialay natin ang ating mga puso sa Kanya upang magamit niya ang puso na ito para sa Kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, yuko natin ang ating mga ulo, yuko natin ang ating mga puso, at sabihin natin sa pamagitan ng tiklop na tuhod, dakilang Diyos, patawarin mo po ako. Ilusin mo po ang aking puso na magawang kalooban mo, Panginoon. May palingkod ko ang aking buhay sa iyo habang may panahon dito. Ang kalugdan mo ang bagay na aking ginagawa. I-bless mo po ako, Panginoon. Tanggalin mo po ang mga hadlang sa aking pananampalataya. Hallelujah! Pagkalugdan mo po ako ng magandang pagkakakitaan. Dahil kung hindi, Lord God, hallelujah, ito nagiging adlong, Panginoon. Sa aking pananampalataya, isipin ko pa kung paano ako makapunta, hallelujah, sa gawain ng Panginoon. Isipin ko pa anong ipapakain ko sa aking pamilya. Isipin ko pa ang pangangailangan ng aking pamilya. Lord God, Ikaw ay Diyos na Jehovah Jireh. Ikaw nagpapakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. At kung may kabuluhan sa loob ng aming tahanan, Ikaw ang Jehovah Shalom, Lord God. At kung may bagay kong kinakatakutan, Panginoon, Ikaw ang Jehovah Shammah, Panginoon. At aking kasama palagi. At Ikaw, Panginoon, ang aking victory, Lord God. Ikaw ang aking tagumpay. Sa lahat ng bagay, Panginoon, na aking gagawin. Sa lahat ng bagay, Panginoon, na aking pupuntan. Sa lahat ng bagay na aking isipin. Sa lahat ng gawa ng aking kamay, Lord God, ginawa mo na akong mapagtagumpay. Amen. Sa iyo ipinabalik namin, O Diyos, ang aming taus-pusong pasasalamat. Kapatan mo po ito ng iyong proteksyon hanggang sa makita-kita muli kami sa susunod na linggo. Minsan pa, may patutuo kami ang aming buhay, ang kagandahan ng loob mo, ang kabutihan mo, ang kapakatawan mo. Sa pangalan ng Panginoon Kristo Jesus, ang aming samot na namin lahat ng walang malimit sabi ng Amen. At amen. Pagpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At tinatawagan ko na si Brother Kel para isa lang ating gawain. Purihin ang Panginoon. Salamat sa ating mga pastor. Kumpalaan siya. Bago po tayo gagawin po sa mga namin sa ulit-ulit. Tayo po mahal, isa pa mga kapatid. Ang ulit natin yung Lord of worship. Edit X mode.
manalangin sa ulit mga sa ating gawas. Okay, bless you. Yung maraming Diyos na Lord, amen. Salamat. Lord, salamat po, Ama. Sa balag ko na yun. Panginoon Pilipinas. Ay, amen. May kailangan umuusap. Oo, amen. Dahil doon, nakakapasok pa rin dito. Pero na hindi mo nakikita ang ating mga kasalanan ng nagagawa. Kung kami ay mamatay, Lord, sa kasalanan na yun. Pero sobrang natin na yun. Sabi na puputay sa amin. Salamat, Lord. Na hindi na kami dapat patuloy. Dinadaloy kami na yung masalanan biyaya. Salamat sa mga kagalingan. Yes, Lord. Hallelujah. Ng aming kaluluwa, Lord. Yes, Lord. Sa magkapagdahin na patuloy yung pinagkakaroon mo sa amin kaya nakukulat niya yung mga ito pagkamat ng mga kapatid namin mga kayo para aming harapan alam na nakikita namin darama ng aming puso ng aming espiritu ang isang salita ang nangungusap ng salita na pagkain ng aming kaluluwa. Hindi makapumuhay pa kahit hindi makapagdalawa. Wala pa kami nagkali, Lord. Hindi tunay, tama pa. Mamakaw kami. Mamakaw po kami. Yes, Lord. Amen. Minsan ba, hayaan mo kami. Magkapagpatuloy. Tsaka po. Mga Hallelujah. pagpadalan sa pagkakalooban mo. O, dito kami. Para hindi kami ng mga kalooban mo. Salamat naman sa bago umakan ito. Yes, Lord. Nagpapno. Panginoon pagmamahal, dalangin namin na ginagawa po kami. Lord, sa iyo po na paglalakbay sa ibang mga lutuloy, Lord. Hanggang sa makakit kami lahat, sa lupang pangako, Lord God, kung saan makikita namin. Salamat din sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa Yes, Lord. araw. Amen. Yes, Na Lord. kami ay buhay pa. Yes, Ang Lord. daming ibakan sa takbo ng mundo nito. Lumabas po kami. Yes, Lord. Na matalikuran namin ang mga bagay na kung saan kasama mo sa amin. Tulungan mo po kami na mabuha namin ang banal at kakaluluan. Yes, Lord. Amen. Hindi sa iyo, nung wala kang pagpapuri. Magsasalamat. Magsamba at pagdakila. Sa pagdakili at mga Maria Pangkalan. Ang aming Panginoon Kristo Jesus. Maraming salamat. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah.